In 1 year, Sabong gives government billions. Sa panahon ni Duterte, si Atong Ang inofiran pa na tumulong sa PCSO para linisin ang STM. Munta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Mula sa pagiging kontrabida, naging clean-up guide pa sa gobyerno. Dito na lumaki ang negosyo ni Atong Ang. Pinasok niya ang e-sabong at kahit pandemic, booming ang negosyo. Habang ang lahat ng tao ay naka-lockdown, ang e-sabong ay online na dito. Dito mo makikita ang galing ni Atong Ang. Bilang negosyante, marunong sumabay sa uso. Pero habang lumaki ang kita, lumalaki din ang kontrobersya. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Marami. They were involved in the drug war, and they were also involved in the silencing of these people. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng e-sabong. Okay, may katanungan tayo dyan, no? Batay sa ating busis ng masis. Busis ng masa. Naniniwala ba kayo na may kaugnayan at dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu kaugnay sa mga sabongeros? 92% yes. Habang 8% no. Sa ating busis ng masa diyan sa YouTube, pwede niyong sagutin mga kapatid. Samantalang, pinangalanan na ni alias Totoy Dondon, nagpakita na talaga ang mga pulis na dawit nito at sinampahan ng kaso. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo ditong pulis na sinasampahan natin ang kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Urapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango one-star general? Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Lieutenant Colonel Urapa. Si Colonel Malinaw, sir. Si Colonel Malinaw, monthly lang nito, 200,000. Nako, merong 2 million ang buwan, meron ding 200,000 ang buwan. Naalala niyo ba yung police colonel na nagiging regional director na ginisa doon sa Senate hearing na categorical question pero di talaga niya masagot categorically. Balikan muna natin na. Daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga suspect na yan. So ito categorical question ito ni Senador Bato. Totoo ba nag-volunteer ka na dukutin ang mga suspect noon?
Nadinig ko po kanina. So narinig mo lahat ng sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi. So, yun. Binigyan siya ng pagkakataon i-confirm o i-deny. No? Grabe na talaga itong mga pangyayari sa ating bansa ngayon. Maliban sa droga, maliban sa sugal, meron pang illegal na sugal, corruption, grabe talaga. Tuloy natin. Ni Mr. Atongang. Sir, ganito po yun, sir. Last year, nung ako po nasa assigned pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamahan po nila Mr. Atong Angser. And ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yung i-present po kanina at naka-address nga po yun kay General Ferro sa Director CIDG. And yun yung, kung naalala niyo po noon, no first Senate hearing, nasabi yun ni Attorney Santos na may request sila for assistance na kasama NBI at CIDG na ina-allege nung isa sa mga witness na malakas na daw si Mr. Atong Ang sa NBI, sa CIDG. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang police, for police assistance, intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8 Corporation, address to Director CIDG, ako po ang nag-receive, and nag-usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing. Yes, sir. Na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang ang coordination. Hindi niya alam. Diba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yun, sir, sa kanya. Kasi kung makikita niyo po, sir, yung letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako nasabi naman ni General Ferro po noon, sir. O, ikaw na no, yung bala. Sa NCR CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may Klaruhin natin, ha? Nag-delay si General Ferro na hindi niya alam yun. Tapos sa'yo, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nahuli nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi po nila alam, sir. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukotin nila yung mga tao na yan. Ito ang di talaga niya masagot direkta. Yung pahayag ni Atong Ang dito na siya ay nag-volunteer para dukutin ang mga tao, yung mga sabongeros. Yes, sir. Ganito po yan, sir. So di po ba? Yes, sir? Yes, sir. Kwento ko, ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. Deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may so di talaga niya matandaan. Nasabi ba niya? Imposible, ano? Kung di niya natandaan ba talaga na nasabi niya yung sinabi ni Atong Ang. Pero dito, parang pulis talaga ang idinidiin
din atong ang dito. Bitawan mo akong salita, pero pabitro man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkakaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime, with the NBI po, sir. Andali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired, hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. Sa ating katanungan, busit ng masa, naniniwala ba kayo na dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sambungeros? Sa pagkakataong ito, merong 77% yes, no 23%. Tuloy natin mga kapatid. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Di ko na po matatandaan, sir. Ayan. Categorical question, no? Nagsinungaling ba? Parang takot talaga siya magsabi kung si Atong Ang ay nagsinungaling ba. Dahil tinanong siya, nagsinungaling ba si Atong Ang sagot niya, hindi na daw niya matatandaan. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, sir. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police kernel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi mo. So, permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir, kasi after our case conference, sir, pinag-usapan nga po namin, sige, pinag-usapan po namin noon, sir, together with the anti-cybercrime, with the NBI, nag-sharing nga po kami. Kasi nag-sharing kami, ito ang target. Within NCR, Metro Manila, sir, sa amin, ng NCR CIDG, napunta yung mga target na involved sa cloning. At kasama ko noon, yung anti-cybercrime. Yung outside... Okay na, settle na yun. Nagkandak kayo ng operation, pati NBI. Yes, sir. Request na siya sa Outside NBI. Manila po, sir. Nagkandak operation, positive results. Yes, sir. Legal lahat yun. Yes, Walang sir. problema, di ba? Walang Opo, tinagta problema doon. Legal lahat yun. Ito na namang sinabi niya kanina na binigyan kanya ng 1 million. Yes, sir. Ayun, tinanggap mo. Sir, may letter request po kami. Kasi even, totoo yung sinasabi ni Mr. Atong Ang, sir, na even nung ako'y nasa CIDG, talagang kulang ang gamit din ng kapulisan. Alam mo Okay, po yan, sige. sir. Tinanggap mo. Nag-donate siya ng computer, sir, 10 laptop. Okay. Tinanggap po namin nung nasa Laguna ako, sir. Gaano kayo ka-close ni Mr. Atong Ang? Hindi kami ganun ka-close po, sir. Ilang bisis lang kayo nagkikita? Yung nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na How about itong si Juan? Si Julie Patibungan? Matagal mo na itong kilala? nung sa Laguna na lang po kami Yan, si Dondon. kilala niyan, sir, ni Dondon, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone? Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong Ang, may sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang nag-finance, nagpagawa ng building ninyo. Tumulong po, sir. Totoo yan na gusto mong magsinungaling siya. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya. Hindi nga, kaya nga tumulong siya, di ba? Sabi niya, nagtataka doon siya, bakit pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct ng building ninyo doon sa kampo. Yun ang sabi niya. Totoo yan na sinabihan mo siya na sabihin mo sa mga tao na ikaw ang nagpagawa nito. Yung isang portion po siguro, sir, talagang siya dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na tulong, sir, for renovation. Hindi lang po isang building ang nag-renovate ko po sa ano, sir. Ako, hindi kita minamasama diyan sa paghingi ko ng tulong. Kasi ako naging pulis rin ako. Yes. Normal talaga. Hindi masama daw umano, sabi ni
Senador Bato, pero dahil sa pahayag na ito, inaksyonan talaga sa liderato ng PNP at sinuspindi dahil sa pag-amin na tumanggap ng milyon na halaga. Kaya na maglapit tayo sa mga politiko, sa mga negosyante, tulong sa para hindi naman binubulsa yun eh. Paggawa ng kampo, okay lang yun. Para-repair. Marami mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. So marami daw mababait na tao kagaya ni Atong Ang. Kinumpirma yan ni Senador Bato, no? Na maraming mababait na tao kagaya ni Atong Ang mabilis magbigay ng suporta. Kaya may isang bahagi sa hearing na para bang takot si Senador Bato na magalit si Ang. Ito. Mga kaibigan ko may mga pinagsamahan po tayo maski pa paano. So mga kaibigan niya, yung mga politiko, may pinagsamahan daw umano sa mga politiko. Ba't ako magagalit? No, tsaka wala po ako nilalabas sa video. Ang huling-huling video ko, yung walang personalan, kaya sana hindi ka magalit sa amin, ha? Your Honor, gusto ko nga para yan. Sa investigasyon, para bang nakiusap dito si Senador Bato na huwag kang magalit sa amin, ha? Walang personalan. Gusto. Tsaka, never ako magalit sa politiko kasi lumaki na ako na Then, GCash, tomorrow, one day. May we ask for a reasonable time to comply because I think... ano kaya sa palagay ninyo? Ba't sinabi sa nangunguna ng investigasyon na si Senador Bato na huwag kang magalit sa amin? Para bang takot siyang magalit si Atong Ang sa kanya? Kaya, what is reasonable for you? 3 to 5 days, Your Honor. We'll just submit the... Weekend na yun. Masyadong matagal yun. Mahirap ba mag-compute? Mahirap ba? Everything is computer generated, di ba? We will ask our office, Your Honor. Kaya nga na Pimaya after the break eh. Kasi everything is computer. Pindot-pindot ka sa computer. Nandiyan na yan. I will try to ask the office, Your Honor. So kailan? A day, Your Honor. A day. So tomorrow, we're expecting that tomorrow. Yes, Your Honor. Oh, thank you. Pimaya after lunch, after break. Yes, Your Honor. Okay. We are consulting them right now. Okay, thank you. Thank you very much. So, yan, dahil ang ginagamit sa pagpupusta sa online, Pimaya, GCash, ginagamit, at dami na talaga ang nalulung at nagkautang-utang dahil sa mga online sugal. Okay, tuloy natin. Pero, napansin nyo, dami ding mga kilalang vloggers na nagsuporta ng mga online sugal at nag-promote ng online sugal sa kanilang channel. Continue. Before we go on a break, it will be an executive session in the presence of Mr. Charlie Ang. Yes. Yes. I'd like to ask, for the record, Mr. Charlie Ang, yesterday you went on YouTube. It went semi-viral with you saying that mahirap dito, ang daming mga politikong nakikialam. Ngayon, sinabi umano yan ni Atong Ang sa YouTube na daming mga politikong nakikialam. Sa mga investigation, are you referring to this panel or the personalities present here? Kasi makakaharap ka namin sa tanghalian, tapos masama pala ang loob mo sa amin. So kami ba yung lumalabas sa YouTube na galit ka, na di umano may mga maraming politiko na hindi ko mahaba yung YouTube mo eh. Are you referring to us? Just for the record. Pwede ko po makita yung YouTube na yun. Kasi baka interpretation niyo lang yun. Hindi ko alam yung sinasabi niya, Your Honor. Lumabas po yung kahapon at di umano ay mahaba yung sinabi mo. It was shown to me. So perhaps you can ask your colleagues, whoever videoed you there, baka it was taken in your off moment time na galit ka sa mga nag-iimbestiga. So yun lang gusto ko maliwanagan. Wala ka maalala, galit ka ba sa amin? Hindi po ako pwede magalit. Mga kaibigan ko may mga pinagsamahan po tayo. So may mga pinagsamahan pala kayo, ha? Ba't ako magagalit?
Your Honor, tsaka wala po akong nilalabas sa video. Ang huling-huling video ko, yung huli nga na sinisita ko na nung nagpahuli ako sa mga NBI tsaka si IDG. Yun ang isang i-explain ko mamaya. Na nagte-threat daw ako. Yon ang huling video niya na lumabas, yung pinakita natin. Oh. Huling video niya daw yon. Yung nagbabanta. Hindi ako nagte-threat eh. Nagte-threat ako doon sa mga, ang dami na namin napahuli. Sa NBI at si IDG. So in short, hindi ka galit sa amin, ha? Impossible. Okay. Lahat po kaibigan Thank you, ko eh. thank you. Hindi ka galit. But please, review that video. Dahil ang dating kay Senator Tolentino kasi, medyo galit ka sa mga politiko na nag-imbestiga itong insidente na ito. Well, for your information, alam mo, break kami ngayon, Mr. Atong Ang, break kami ngayon sa Senado. Pero gumawa kami ng inisyatibo na mapagbigyan talaga yung kahilingan ng mga pamilya ng 34 na nawawalang tao na maghihikan na kami ng hearing. Kaya At nalaman sa paglitaw ni Dondon, hindi lang 34 na tao, mahigit pa. sana huwag mong personalin yung aming pagkakandak ng hearing. Trabaho lang po ito. Walang personalan. Kaya sana hindi ka magalit sa amin, ha? Your Honor, gusto ko nga para maklear na mga kami. Okay. Gusto ko. Tsaka, never ako magalit sa politiko kasi lumaki na ako na puro politiko rin kasama ko eh. Actually, may mga pinagsamahan nga tayo lahat, maski pa paano. Ba't ako magagalit? Wala naman kayo masasabi sa pagkatao ko. Hindi Okay. ba? Thank you. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Pimentel. Yung sasabihin ba ni Mr. Ang sa executive session, hindi mo kaya sabihin dito sa open session? Andiyan, parang naririnig tayo ng regional director ng NBI. At yung sinabi niya na marami nang pinahuli sa NBI, narinig niyo yan, yun po ba'y kinasuhan? O asana yung nahuli na yan? Baka may informasyon siya makuha ron. Ayan namang si director ng CIDG. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang yun sa open session? Kung pwede ko po sabihin, basta piniyagan niyo ako sabihin ko sa open, okay lang. Suggestion ko lang kung pwede yung sabihin mo na sa inyo, saka yung sabihin sa akin kasi baka naman mali. At isingila ako na advice. Hindi, ganito eh. Ang sasabihin mo are some facts na alam mo, some opinion. Basta wag ka lang manira ng tao na openly libelous na so ano masama, di ba? Hindi ka naman sasadya na sisiraan mo yung tao na walang ka-basis-basis. So, kasi I'm sure marami interesado kung ano sasabihin mo, di sabay-sabay nang marinig ng lahat. Ewan ko, I'm sure that si chairman namin is accommodating your request. And then nag-request ka kasi may agam-agam ka na baka hindi mo pwedeng sabihin in open session. Pero kung kaya mong sabihin in open session, I suggest wag na tayo mag-executive session, open session na. Gugulo talaga. Mas maganda ang Okay, sige. So request mo yun. Gugulo talaga. The chair considers your point. Pakinggan ka namin in executive session. Anyway, yung tanong ko, wala namang right or wrong answer, opinion, yung position. Okay. No? Sige. One last, mag-break na ba kami sa chairman? Tanungin ko lang si Police Major General Cruz na si IDG. Yeah, go ahead. So, I'd like to congratulate him kasi meron na mga tinatawag na breakthrough, sir, no? Maybe work ng predecessor mo pa to, pero you were part of this. 6 already identified, sabi mo 14 suspects dun sa Manila Arena. At doon, nakalimutan ko yung date nitong event. Ano, sabi mo sa basement sila January 13 case, is that the case number 1? January 13. Pero kung mga security guards po to lahat, more or less yung 14? Yes, Your Honor. So, they are all part of the security, di ba? So, siguro alam natin na hindi pa to case closed dahil mukhang mga nautusan lang po yan. Hindi po, sure na hindi pa yan ang mastermind. Tama ba, Police Major General? We are, right now, sir, we are just basing our actions on the testimony of a witness. Correct. And other evidence at hand. So, ako lang. Ito lang pakiramdam ko. Medyo malayo-layo pa ito na matapos. Because imagine 14 security guards abducting
Six, no? 6 people dun sa case number 1. Yes, Your Honor. 14 security guards. Ba't naman kaya nila gagawin yan? So, napag-utusan lang. There must be some higher power or higher person or authority above the security guards. Yun tawagin na lang nating mastermind. So, that is just the feeling I have. So, I hope that you pursue that possibility, no? That this does not stop at the security guard level. Yes, Your Honor. That's always the course of our investigation in CIDG. When we investigate crime, we make sure that everything is checked and kagaya nga po ng kasabihan, we will leave no stone unturned in the... Sir, naipareceive na. Check mo ha, mamaya. Sir, with your permission, sir, I'll tell the names of the security guards which we have invited. Sir. Sige. The persons which we have invited, sir, wherein their names were given by, can I just read those who are present, sir, or all of them, sir? Present. Yung present lang. Ang present lang, sir, si Security Guard Fuentes, si Mr. OIC Mark Carlos Saballa, tapos OIC Mr. Rogelio Borican. Yun lang po, sir. But all in all, we have invited... Yan, si Rogelio Borican, yun ang pinangalanan ni Dondon din sa interview. Yeah. After this, Kumsek, after magsalita yung PNP, then itong pamilya, isa lang natin yung mga security guard yun. Kunin mo doon. Paupuin dito, ha? Yes, sir. Okay, thank you. Mr. Chairman, Thank you, sir. with your permission, here, Mr. Chairman. Yeah, Torres Santos. Yes. With respect to the security personnel, I commit that we were able to brought some of the security personnel or roving personnel. No? We were not able to bring them all because most of them are still in duty, and we cannot leave the premises of the farm and the other arena with no security guards. Now, I do confirm, Mr. Chairman, that these are roving personnel. Sometimes they are in Manila Arena, sometimes they are in Santa Cruz, and sometimes they are in Lipa. Are they uniform blue guards? No, they are just roving personnel. They are they're not really security personnel, but roving personnel, Mr. Chairman. So they're not member of a security agency? Personal guards ninyo ito, not members of security agency? They are not members of a security agency, but they are roving personnel within the premises or perimeters of the farm or the Manila Arena in that area. My impression last hearing was that you promised to this committee na dadali mo sila dito ngayon, yung mga pinangalanan. Ngayon, may rason ka na on duty sila. Baka pwede naman siguro mag-hire kayo. Personal ninyo ito na employee. Dapat nag-hire kayo na ibang tao na mag-man doon sa inyong sabungan para madala sana sila dito. Mr. Chairman, to be candid, we were overwhelmed by the number of subpoena. Although we undertook last during hearing to bring some of the key personnel who will be able to shed light in these proceedings. But because of the number of personnel required to appear in today's proceedings, we did not anticipate that there will be no substitute or karelyebo po para sa mga pwesto po nila. That would leave our operations not secured or empty. So we were able. Mr. Chairman, you said, Senator Lacson, with your permission, you did not anticipate na overwhelmed kayo. Last week pa yun eh. Yes, Mr. Chairman. You should have anticipated. Dahil sinupina na nga ng Senate o pinadala na invitation, dapat in-anticipate nyo na merong replacement doon. Are these licensed guards? No, Mr. Chairman. Do they bear arms? No, they do not bear arms because they are not licensed. They are not members of a licensed security agency.